Sino mag-umpisa? Yeah. Sir, why now? Why not before? Bakit ka nag-umabas? You've been looking for people like Ganun din po yung sinabi ni Governor Ferdinand Castro when we visited him kami na General Campo. Ang sabi niya sa amin Ariel, sinundan ko yung buhay mo, yung journey. You were jailed 2006, you ran in 2010, may handicap ka. Of course, you eventually lost, but you were considered winnable. Na-release ka ng 2010. Bakit hindi ka tumakbo ng 2013? Yung ibang kasama mo tumakbo. No? May tumakbo si Senator Rizon Riveros pero napalo din siya ulit. Bakit hindi ka? Ba't nagmelo ka? Ang sagot ko, sabi ko, if I honestly believe that God carefully planned my life, I have 7 children to take care of. 7 children to prepare for the complexities of life. Yun yung maisasagot ko na bakit hindi na. Kasi, this year, hopefully, all of my children will be professionals. Kaya yun yung sabi ko na my biggest achievement. All my awards being in comparison with what I have accomplished as a father. This time, sabi ko nga, kung pahihintulutan tayo, pagkakaluan tayo ng ating Panginoon, at susuportan tayo ng taong bayan, na manungkulan ulit, manilbihan. Handa po tayo. Handa po tayo. to which banner are you running? Well, I'm still a, sabi nga ng mga party mates ko, sabi nga, sir, you are still an illustrious member of the Nationalist Party. So, ako natutuwa lang kasi hindi naman sila every time na may cruise kami, I'm still invited, although there are some na nag-cruise ba, I was denied visa. Kasi may mga sensitive, may mga konting problema pa dahil doon sa past. So, nagulat nga ako dahil I have worked with the Americans when we were able to neutralize Abu Sabayah. But meron ako, I'm still considered an international terrorist. So, yung mga kaibigan namin, they even made a certification na if reports reaching the State Department allege that Colonel Kerdian is involved in terroristic activities, that's true, but he's the one killing and neutralizing terrorists. Sir, sir, along with taking care of your family, ano pa po yung mga pinagkakabalaan nyo, or have you done din para mga charity works or other projects din, personal projects? Yan ang tanong nila nung una kasi sabi nila, Ariel, pwede ba, wala ka na bang pagmamahal sa bansa o sabi niya. Ang sagot ko nga sa mga senior officers ko, sir, lahat na pinagagawa namin for nation building. Lahat nung nag-umpisa ako magtrabaho sa kumpanya na pinagtatrabahoan ko, remember nung nagkaroon ng pandemic, lahat na nagtayo ng mga emergency quarantine facilities, yung aming yun din ang reason kung bakit nabigyan ako ng award ng Philippine Military Academy Cavalier Award in the field of private enterprise. So nandun naman lahat yung merit nila, yung mga pinagagawa namin na kumbaga sa lahat pa nung ginawa namin na nag-generate ng livelihood sa tao para sa mga ating kababayan, unti-unti rin nawala yung mass base ng CPP-NPA, mass base ng mga insurgents. Ganun pa rin yung aking pinagkakabalan ko, kumbinsihin yung mga tao na even yung mga dating nakalaban ko na tulungan na lang natin ng gobyerno para tayo, progreso na. So, I now at this advocate. Sir, sabi niyo rin po na nabisita niyo rin po yung mga
lugar na na-liberate nyo or natulungan nyo po. So far, nabalikan nyo po ba halos lahat sa kanila? At ano yung mga observation nyo rin dun sa ano? Well, nanggaling ako sa Tawi-Tawi, no? Where I was assigned 44 years ago. You know what? I really, I was so amazed at what, ang dami ng, yung dating detachment ko, yung pasyagan hanggang sa dulo ng punta Sangka-Sangka, beach resorts na. Samantalang nung nililibot ko na ganyan dito sa arko na to, dito namatay yung 2 tao. Doon sa dulo ng airstrip, doon ko na-rescue noon, o doon ko ni-reinforce pa yung inambush nila na gumagawa ng airport, mga engineering, nasa engineering battalion. So, yun yung naikwento ko lang na ang laki ng improvement na kung maayos yung patakbo ng gobyerno nila. Nung namamahala. Kasi ang ganda na I haven't been to Jolo, I haven't to Sulu, I haven't been to Basilan. I heard ba na nakita ko rin naman yung sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, magand maayos na rin. Mas siguro pag napuntahan ko na yung Palawan, na kumbaga sa yun nga yung parang playground ko nung araw. I presume maayos na rin, no? Marami na rin na bago. Yes, sir. Yeah. Sir, I guess pagka nag-announce na kayo ng inyong plans for, to serve once again, I think ang unang-unang itatanong nila sa inyo is what is your thoughts or stand about the Philippine Sea crisis? Yung West Philippine Sea na yan from the very start kasi alam nila kung where I stand pa. I used to be the operations officer of PESCOM noon. And then when we first, when I came from Palawan, from Bataan, di ba? 1981, 1983 na nilipat kami ron. During those times na from late 70s and mid-80s, no? Marines yung nagmaman ng mga isla dyan sa West Philippine Sea na yan. Kalayaan Island Group. Yung defense plan at that time was called Hammer and Anvil. Meaning, yung hammer was the intruder. Meaning, yung kung sino man yung mag-a-attempt ba na kung anong bansa yan, no? Yung anvil naman were the Marines. At that time, dahil nga mabagal naman mag-reinforce, hindi man ganun ka-modern yung ating barko o yung So, the Marines during those times were willing to die with their salty boots on. So, ganun kapatriotic pa. Hanggang naman, ang tingin ko, lahat naman hanggang ngayon. Kaya yun lang kailangan natin i-remind ba. Kasi palagi ko, gaya if I talk to the troops, or even sa mga civilians, ano ba yung asistansa ng ating lupang inira? Di ba? Pag may mang-aapi, ang mamatay na sa'yo. Ganun na kasimple. So, ganun balik tayo dun sa problema na yun. Well, we should be aggressive in asserting our sovereign rights. We might be militarily weak at this point, but I think the government is really doing something, lalo na doon sa sinasabi nila na self-reliance, defense posture program natin. Why? Dati natin na may SRDP noon pa, pero nawala yan, nagulat nga ako Kasi ang maganda dyan, sa ngayon makikita nila, we have to be aligned sa isang superpower to balance, di ba? May balance of power kasi, di ba? But ako, I am really of the belief by position lang na we should be self-reliant and not so dependent ba on sa mga superpowers. No? Dapat kaya natin manindigan, nasabi lang. So ngayon, we have to align kasi sabi ko nga, we are militarily weak.
yun din yung tututukan natin later on. Kasi ang focus natin was sa insurgency. Why? Sa isang encounter ng tropa ko sa Palawan noon, at that time, bagong kuha lang ng China ang Mischief Reef. Sa isang encounter sa Quezon, Palawan. Quezon, Palawan is west ba? Nasa west coast. Yung nakalagay doon, we were not able to open the laptop. So I had to send it somewhere. Pagbalik sa akin, nakalagay doon, strategic plans of the CPP-NPA. Strengthened foothold along the shorelines. So what for? Kasi yung Mischief Reef na yan is an ideal transshipment point. Not only for firearms, but for drugs, for smuggled goods, for everything. Kasi yung PNA na yan, some of them, alam na rin namin na they are scalawags. Sa laki kasi niyang hindi nga natin alam kung yung mga drugs na nanggagaling na di ba, yung nahuli ngayon hindi nga nila alam kung saan ang source. Noon, one time, isang ambulansya pa yata yun na intercept nila, may laman ng mga drugs. Ako, at during those times, nakikita ko na posible namang galing na rin sa Mischief. So, ano ba yung CPP-NPA? Di ba, Mao-oriented, Mao-inspired. China pa rin yan. Yung source ng firearms, allegedly, ng mga secessionist group natin, particularly the MNLF, ang suspetsya nila noon was Pakistan, who is a surrogate of China. So di ba makikita mo na deeply, ang galing nila na sinuportahan nila yung mga insurgents natin para naman yung focus ng gobyerno mapunta sa insurgency. Napabayaan natin yung West Philippine Sea. Ang galing nila. Di ba? Ngayon, unti-unti na nawala na ang testo natin. Nagkaroon ng peace agreement sa mga secessionist groups. Yung CPP-NPA, headless na rin sila. Wala na rin silang no? So, nakakapag-shift na ng focus tayo sa West Philippine Sea. So, ano unang gagawin mo dyan? Aside from yung sabi nga nila na meron na rin daw tayo ng comprehensive is ano ba yung comprehensive archipelagic concept ba? Defense concept nila. Meron yung in-announce na well, that is a right step in the right direction. Yun yung mga dapat gawin din. And then, ang kailangan din, we need now to modernize yung mga units na involved dyan sa West Philippine Sea. Like the Coast Guard, Navy, the Air Force, even yung maritime ng PNP, even yung BFAR. So, modernize na natin kasi naiwan tayo No? Naiwan tayo.